Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ang ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. At sa pagpapatuloy po ng ating Ebanghelyo mula kay San Mateo, ngayong araw na ito, pinaalalahanan tayo ni Jesus na huwag maging pakitang tao lamang. Yung lahat ng ating ginagawa, yung pagtulong sa kapwa, pagdarasal, yung pag-aayuno, hindi pwedeng maging pakitang tao lamang dahil wala itong matatamong anumang ganti o anumang biyaya mula sa ating Panginoon. Kahit ano pang gawin natin na maglulupasay tayo sa pag-aayuno natin sa paningin ng tao, o pwede tayong hangaan, pero tandaan natin, alam ng Diyos kung bakit natin ito ginagawa. Kaya nga yung paalala ni Jesus sa ating Ebanghelyo, sikapin natin, huwag
maging pakitang tao ang lahat ng ating ginagawa, maging ang kabutihan. Kasi ngayon, no, sa panahon natin, para bang tinatanggap na natin yung artificial. Hindi lang artificial intelligence, no, ang dinadaya natin. Pati yung ating pag-uugali, ginagawa nating artificial. Pakitang tao lang. Na marami, no, talagang sa paningin ng tao, napakabait, napaka-generous. Pero pag inisip mo, talaga bang mapagbigay ang taong ito? Generous ba talaga ito? O investor ito? Kasi kaya nagbibigay, nag-i-invest. At pag nag-i-invest, nag-i-expect ito ng something in return pagdating ng araw. So dahil ba nagbigay siya, mabait ka na? Dahil ba nagbigay siya, generous ka na? Pati pagkakawang gawa ngayon, pinagkakakitaan, ginagawa na nga lang content ngayon ang pagtulong sa kapwa. Pagtulong ba talaga yon? Kasi kailangan natin mamulat din, no? Dahil baka masanay tayo na pinipeke natin ang ating pong mga sarili. Baka makalimutan natin kung sino nga talaga tayo. Yung identity natin, makakalimutan na natin. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, maganda po itong paalala niya na kaya tayo binibiyayaan ng Diyos ng higit pa sa kailangan natin. Hindi para lang sa sarili natin, kundi ang sabi, para may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Hindi naging madamot ang Diyos sa atin, inaasahan sa atin na hindi rin tayo magiging madamot. Naging totoo ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng biyaya, kaya inaasahan din na maging totoo din tayo sa pagbabahagi ng ating mga natatanggap na biyaya. Huwag maging artificial lang. Huwag maging pakitang tao lamang ang ating pong gagawing pagtulong. Pero siyempre, no, baka gagamitin na naman natin sa wrong context, no, yung iba sasamantalahin o sinabi dito magbigay ka. No, lagi pong ilagay natin sa tamang konteksto ang paghingi at pagbibigay ng tulong. Amen?